Manalangin po tayo na mahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iba't tamis banal presensya. Sa paglangis sa mga pagkawitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, sa mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po, Malapit sa mga anak mo matatapat. Sa pag-aaral salita, ikaw magpala, Malapit sa ganay ko lang magagawa. Umasalam ako sa inyo. So, nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. Dahil sinasaway lahat kayo ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipandaso na puso niya spirit. I command you in Jesus' name. Kasal. Right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Evangelist Wildy Israel Almeida, the end-time prophet of our loving God. We always remember and cherish the blessed teachings of beloved Sister Pastor Ines Almeida, beloved Mother dear. Greetings to the beloved children, beloved preachers, at mga beloved webcast viewers, beloved workers, preachers, at of course, beloved in-laws at beloved Minister Pogs, beloved Mama Esther and Company, kasama po, God bless you so much po. At sa inyong lahat, mga ginigiliw natin, mga kapatiran, puri natin manapiloan. Isaiah 54, verse 17. Kindly read. Aklat ni Propeta Isaias, 54, talatang 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Kanina may nakarating sa atin, may nagagalit dyan sa tapat natin dahil maraming kapatiran tayo nakapark dyan sa, sa labas, sa kalsada. So, may nakarating sa atin na hulihin daw yung mga nakapark dyan. Ingat kayo na mahal dahil ito hindi gawain ito ng tao. Palapakan natin malapay noon. Marami nang hindi maganda nangyari sa mga umuusig sa gawain ng ating malapay noon. Nakakaawa yung mga kumakalaban sa tunay na iglesia ng ating malapay noon. Amen? Sabi nga na binasa natin, every tongue that shall rise against thee in judgment, you shall condemn. Bawat dila na magsasalita laban sa iyo ay hatulan. Di hulihin nyo kung gusto nyo hulihin. Huwag kayo mababanta dahil kayo mapapahamak. Kawawa po kayo. Nung araw, nung pandemic, marami mga sumbongero dyan.
Inulit-ulit natin, sana nakikinig kayo, inulit-ulit natin, you cannot kick against the prick. Sabi sa Biblia, hindi mo pwede sipain ang tinik, ikaw masasaktan. The church of God is like a prick. Katulad ng tinik ang iglesia. Amen? Praise the Lord. Kanina, kausap ko kanina isang kapatiran, nakaraan natin gawain, kitang-kita na dito. Napakaliwanag dito. Vision. Nakaraan gawain natin. Mga apoy dito, grabe yung apoy. Kitang-kita niya. Ano ibig sabihin? The presence of God. Presensya ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kami, tatakutin mo kami. Naku po, nagkakamali ka. Nung yung parang sumbong dyan nung araw, sabi, bawal ang gatherings. Bakit ang daming tao dyan sa Jesus Miracle Crusade? Sabi natin mga pastorong araw sa amin, paggawain mga Pilipino, kinog mo tigil, huwag kayong susunod. Yun ang bilin sa amin eh. Kahit kanyon pa dyan, huwag kayong matakot. Jesus is God! Hallelujah! Praise the Lord! Sayang lamang yung ating paglilingkod kung hindi tayo ipagtatanggol ng ating malapay noon. Dahil ang paglilingkod natin, totoong-totoo, hindi pa kitang tao. We serve the Lord from the heart. We love God with all our mind, with all our soul, with all our strength. Maraming sakripisyo. Ngunit sa panahon ng panganib, hindi ka pababayaan ng ating malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Maraming himala sa panguna nating mga pastor. Sabi ko nga sa inyo, kung kami hindi tinawag na manggagawa o mangangaral, ay wala po kami dito. Sabi nga ni Pablo, sabi nga ni Paul, ang patunay na kami ay lingkod ng Diyos, yung mga himala. The signs and wonders, sabi ni Paul, you know the seal of my apostleship, sabi ni Paul, ang selyo ng aking pag-apostol, sabi ni Paul. Nakita niyo yung mga tanda. Dito naman, nakita niyo yung mga tanda, selyo na totoo ang man of God dito, ating malapastor. Palapakan natin malapay na ulit, eh. At yung mga kanilang tinuruan, totoo. We are not serving for money. No, we do not serve the Lord for material. Wala. Kami kahit wala kami pakialam. Yun ang aming upbringing. Sa amin, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan ang mahalaga sa amin. We not serve the Lord for gain. Dahil may in-expect kami na material, hindi ganyan ang paglilingkod namin. Kaya ingat kayo sa mga naninira dyan. Tinatakot yung mga mga nagbabantay dyan. Uhulihin nyo. Di hulihin nyo! Wala lang salita, gawin mo! Para makita mo, nandito, di ang Diyos, hindi reliyon, hindi reliyon ng Diyos, kundi buhay ng Diyos, Jesus Christ, the true God, and the eternal life. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi pwede takutin, kahit saan makarating. Proving the other side of doubt that we are the church of the living God.
Kung hindi totoo, I will not be here. Eh kami, hindi kami binabayaran. Kung may kailangan dito sa church, we cry to the Lord. Kami nanghihingi sa malapay noon. Palapakan natin malapay noon. Amen? We do not trust anybody or any man. Sabi ng Biblia, cursed be the man who trusts in man. Sumpain daw ang tao, umaasa sa tao. Hindi kami umasa kahit kanino man. Sa Diyos lamang kami maasa. Of course, God uses people to supply the needs of the church. Amen? Noon nga, may mga kailangan noon, mga krusada, kay mga pastor, kapos talaga noong araw. Mga pastor, udyo ka lang, malapin na yan. Anak, pumunta ka sa tao na yan. Yan ang gagamitin ko para sa'yo. Yun lang po sa amin. Nagpipili lang kami, bahala malapin ng sino ituturo. Malapahan natin, malapin na, amen? At sinong dadalhin niya? Halimbawa dito sa Baliwag, nananalangin lang kami. At ang Diyos nagpapadala ng tao. Amen? Maraming pumupunta rito, hindi naman taga rito. Kapatiran kung saan-saan galing, sila nag-o-offer. Tuwang-tuwa kami. Bakit? Alam namin, Diyos ang nagpadala sa kanila. Dahil yun ang aming panalangin. Kasi sabi ng Pinon, huwag kang umasa sa tao. Sa Diyos ka umasa. Yan ang pinapamuhay namin. Inamahal. Ngayon, pag dinala kayo dito, hindi kayong may gusto. Diyos ang nagdala niyan. Malapahan natin, malapahan noon. Amen? Alala ko nandun kami sa Negros noong araw. 15 years ago, gano'n, 2010. So, ilang taon yan? Ilang taon na po yung nakalipas? That was 2010. 15 years. Ang hirap ng buhay doon pagdating namin, yung chapel, nakatagilid, kawayan. Nakagano ng poste, tagilid talaga. Hakot-hakot namin, pamilya namin, mga anak, pati higaan, dala-dala, kasi kami sa barko, yung ano na yan, yung tugo. Pati higaan, dala-dala. 15 years ago. Yung sumundo sa amin na kapatiran sa Dumaguete City, Negros Oriental, hirap na hirap kasi ang daming mga bag, may mga karton, may higaan, tricycle lang yung sinakyan. Halos di magkasya. Pero, pagdating namin yung chapel, nakatagilid, mga worker, butas ng sapatos. Tapos binabato kami doon. Kasi akala ng mga tao, lokohan. Kasi, yung chapel, sira-sira, yung aming tirahan doon, kita yung buwan paggabi. That was 15 years ago sa Negros. Akala mga tao tayong mga kaya binabato lang kami, kinukutya tayo doon. Pero sabi ko, ba hindi pwede yan? Dahil ang Diyos hindi tumitingin sa kalagayan dito. Hindi sa katedral. Hindi wala sa ganda ng sitwasyon mo dito. Ang malaga, kasama mo ang Diyos na buhay. Yan ang tinitingnan. Ang ating standard, our standard is not with the standard of the world. Ang pamantayan sa mundo, yung physical, material. Kailangan maganda yung simbahan mo, nagagandahan mga katedral. Wala iya sa ganda ng katedral.
You read the Word of God. Sino yung magandang katedral? Mga antikristo. Ayan ang mga musik sa atin. Pinagmamalaki nila na magaganda ka lang simbahan. Wala sa ganda ng simbahan. Sabi ng Biblia, you must be born again. Kailangan magbabago ka. Ganda ng simbahan mo. Puro ka naman kasamaan. Punong-puno ka ng bisyo. Di ba? Walang pagbabago ang buhay mo. Wala din. Sabi ng Biblia, for unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Dinabato tayo doon. Negros. Naalala ko pati yung street doon ng ating chapel. Smith Street. Medyo liblib na kaunti. Meron doon kapitbahay tayo na may kaya daw. Sabi ng kapitbahay, may kaya yan. Matapang yan dito. Pag nagkagawain tayo, yung may speaker din siya doon, may speaker sa bahay niya, pinapatugtog niya masalibutan, pinupoko sa atin. Ang lakas. Nagawain tayo. Lagi nang ginagawa. Sabi ko, ay bangkla, iba na to. Iba na to. Nananadya na to. Kung wala naman samba, tahimik naman. Pag may samba, patutog yun ng speaker niya, harap sa atin. Samantala kami, pag overnight prayer, sabi ko, itaas yung speaker natin, itaas nyo, hinaan yung sound, kasi kasi nagreklamo nga yun. Sige, hinaan nyo yung sounds din. Yung speaker nyo, ipataas. Nakataas, para lang pakikisama doon sa tao na yon. Medyo malayo naman yung bahay niya. Tapat ng natin, bahay sambahan. Talagang, kahit mahina na yung sound, hinaharap niya. Guguluhin ka talaga. Sabi ko, sige, i-volume nyo yung sounds natin, iharap nyo sa bahay niya lahat ng speaker. Pinagbigyan na natin, sabi ko, iba na yan, nananadya na yan. Hinarap ng mga Bilawig Works, iharap nyo ng speaker doon, 4 yung speaker namin, siya isa lang, iharap nyo lahat doon sa bahay niya. Itodo nyo. Todo. Wala na, hindi na marinig yung speaker niya, mamaya lumabas. Eto na, naghamon na. Tinatawag ako. Shh! Ganun o. Ginanon ko rin. Halika dito. Ganun lang kaming dalawa. Bakit ikaw lang marunong magtawag? Alam mo, sabi ng Biblia, pag nagpaapak ka sa mga demonyo, lalo kang apakan yan. Pakita mo na buhay ang Diyos mo. Hindi away, kundi pakita mo na hindi ka takot. Hallelujah! Praise the Lord! Porque dayo kami doon, ganun, parang kaya-kayanin ka lang ba? Ay, hindi pwede yan. Sabi ko sa mga worker, kararating lang namin doon. Sabi ko, matagal na ba ginagawa yan dito? Kuya, matagal na yan. Ganun ba? Sige, harap. Labas yan. Ano yung tawag sa akin? Nandun din ako sa, sa labas eh. Inihintay ko talaga. Sino yung mga inagamit ng kaaway doon eh. Para magkaalaman na eh. Tawag siya sa pasok ka dito, gusto mo. Takot siya pumasok dahil alam niyang batas, kakasuhan siya ng trespassing. Mamaya, dami ng pulis dumating. Taga doon eh. Kaibigan yung doon eh. Mga pulis eh. O sige, sama kami sa sa police station. Dalawang worker kasama ko. By Jerry Omnos, at saka isa, by Jerry, nanonood ka, isang preacher doon sa Negros. Sabi ng polis, sir, ano ba itong reklamo sa inyo?
Maingay daw kayo dyan. Salita yung nagsumbong, doon kayo sa bundok, magingay, wag dito! Galit na galit sa police station. Tahimik lang kami. Sige, isa mo na. Kayo, nanggugulo kayo dito. Sa mundo kayo, wala nang ano sa inyo. Tahimik lang kami. So, maya. Umuko tayo kaunti. Sabi ko, bilang mamamayang Pilipino, lahat tayo may karapatan tumira kung saan natin gusto sa Pilipinas. Ba? Sabi ng pulis. Tama yung pulis. O tama nga naman. Pag Pilipino ka, you have the right to live anywhere in the Philippines. Di ba? Lalo na sa batas, we have a freedom of religion. Tahimik siya. Jerry, magpatotoo ka. Dahil police police station Jer, totoo ka. Grabe pa akong drug addict. Ngayon, dala ko Biblia. Ito, ngano ni Jerry yung kayang saksak dito. May saksak dito, mo sa mamatay. Pati atay niya, tinamaan. Kasi addict sa dati Pero dito ako binago. Hallelujah! Ay, sabi nung official na police, ikaw ba si Jerry? Yung lagi namin naharap na, ikaw pala yun? Hindi ka na namin nakilala. Kasi dati kang addict. Ang ganda na ng itsura mo. Anong sabi doon? Saan nang reklamo? Sa police, sir, maganda pala yan si Sir Jose. Bakit pinapatigilin niyo? Mga babago palang tao dyan. Hallelujah! Puri natin malapay na. Hindi pahiya siya. Uwian kami, pahiya siya. Hindi talaga tumitigil. Harap-harap na naman doon. Ang speaker. Harap nyo. Sige. Ikaw lang ba marunong magharap na speaker? Mas marami speaker namin. Ilang beses kami nakita-kita sa barangay. Sa barangay naman. Pero, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Susunod naman yun. Problema na naman. May-ari ng lupa naman. Hindi tayo makabayad. Pinapalayas na tayo doon. Binarangay na naman kami. Punta naman kayo sa barangay. Kasi nga, nagalit. Kasi sabi ko, hindi na kayo mababayad. Mula ngayon, hindi na kayo mababayad. Inutusan yung manugang na may-ari ng bahay. Kasi yung may-ari ng lupa, kapatiran natin. Yung matanda na, hindi nakakadalo. Yung anak, at saka yung anak na may-ari ng bahay na iba, hindi naman kapatiran, at saka yung asawa niya, son-in-law ng ating kapatiran, yun ang nag-uusay sa atin. Lumayas daw tayo doon. Bago kami dumating, yun ang issue. Sabi ko, wala ba kayong kasulatan dito? Sabi, Kuya, meron dito, Xerox. Nakita ko, meron deed of absolute sale. Deed of absolute sale. So, kinalo ko sa abogado, kinonsulta ko. Sabi sa akin, Sir, inyo yung lupa na yan. Meron kayong deed of absolute sale. Ako nakapirma dyan. Walang pwede kumuha yan. Inyo yan. Lakas na. Ay, atin pala ito bakit singil ito? Kasi nga, taga-usig. Hindi raw nila alam na binenta ng kanilang magulang. Sabi ng abogado, binenta lang na napakamura. Dahil kapatiran niya yung may-ari, siguro 150,000 lang. So yung halagang lupa, siguro mga 3 million. Kaya hinahabol nila. Kasi maganda na yung nilinis na, puro bato dati. Nung nilinis na, nagustuhan na. Dati di ba sila nakikialam. Nung malinis na, grabe sakripisyo ng mga workers, nalaki ng mga bato, pinag-aalis, ilang buwan ginawa. Nung malinis na, pinag-interesan. Dahil nung nakita ko yung papel, naningil, sabi ko, hindi na kayo mababayad. Di binarangay kami. Kita-kita kami sa barangay. Nandoon, sa gilid. May binubunot habang nag-usap kami doon.
Nakaganon. Ayaw ko, may baril yun. Talaga nakaganon. Ganon ang ganon. Sabi ko, Bejer, tabihan mo. Kasi kausap ko yung barangay, asawa ng barangay captain na babae. Tabihan mo. Yung barangay hall doon, parang may bangin ng kaunti. Alam mo na gagawin mo? Ganon, talaga binubunutan ako. Di ko alam kung may baril o kutsilyo. Kasi kausap ko, nandito sa likod ko kausap ko yung kababayan nila yon, kilala nila. Sabi ko, wala tayong laban dito. Kakampi sila Sige, tabihan mo. Ibangin yon. Magbubunot, rebukein mo. Sabay tulak mo sa bangin. Kasi kung mahina ang rebuke mo, baka di tumalab, maging wise ka, tulak mo na rin. Talagang gumaganon. Pero, buhay ang Malapino, nanalo tayo. Puri natin. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang ngayon yung lupa, nandoon, sa atin na. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Habang nandun tayo, atin yung lupa, hindi tayo nagbabayad. Umalis na kami. Tumawag sa akin dito yung mga worker, Kuya, inaagaw na naman, wala ka na dito. Bahala na kayo dyan. Bahala kayo magpaduwag-duwag dyan. Paglaban yung karapatan, dahil ang Malapinoon, kampi palagi sa anak ng Diyos, lalo na ang ginagawa mo ay para sa mahal na Panginoon. Ngayon ang demonyo, gagalit yan, pero huwag ka matakot. He is a bluffer. Nanduduro lamang ang diablo, huwag ka matakot. Jesus Christ is more powerful. He is the powerful God. He is the greatest God. He is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Sana yung mga nanunumbong yan nung araw dito, pandemic. Kawawa sila. Wala na. Alam nyo na, saan napunta? Walang sumbong dyan. Pinipicturan pa tayo dyan dito nung araw. Saan na sila? We're not happy na nangyari sa kanila yan. Pero matagal tayo nagwa-warning. Nangangaral pa kami dyan sa harap. May mikropo ka na kami dyan. Kami po ay naggagawain lamang sa mahal na Panginoon. Wala po kaming ginagawang masama. At kami po ay naglilingkod lamang. Kung patitigilin nyo kami, kung aming gawain ito, titigil kami. Pero hindi naman aming gawain ito. Gawain na ito, mahal na Panginoon Jesus. Kung kaya nyo mahal na Panginoon, edi titigil kami. Pag sinabi naman sa amin na bawal yung ginagawa ninyo, tumigil lang kayo, titigil kami. Pero kung hindi, kahit sino pa dito, mahinahan naman salita natin dyan, may microphone tayo dyan. Kahit sino pa kayo, di kami titigil. Dahil mas takot kami sa Diyos kaysa sa tao. Hallelujah! Praise the Lord! Ang daming ganyang karanasan natin na mahal. Ang dami naninira, kaliwat kanan. Hindi tayo makabayad doon. Pagdating namin, puputulan ko nito, ilang buwan walang bayad. Di ba bayaran? Ang dami naninira. Wala ka lang makain, ang dami pa naninira sa'yo. May kapatiran tayo doon, ang kanyang asawa ay nag-retire sa trabaho. Sabi, Kuya, I will give 50,000 sa retirement fee ng aking husband. Magbibigay ako para sa gawain. Natuwang-tuwa kami. Ay, salamat. Baka makakuha tayo ng 100 tricycle. Service natin sa gawain, saka makabayad tayo ng mga bayaran dito. 50,000 daw. Kapatiran natin doon sa Negros. Hindi ko nabagitin ang pangalan. Nung nalaman ng iba, binanatan tayo doon. Pinag-interesan yung 50,000. Parang ginto sa amin, ang panahon na yan, parang ginto. Laking pera yung 50,000. Kasi walang-wala talaga eh. Pati poste ng chapel, kawayan na nakatagilid. Naka-islant, gano'n.
Hindi diretso. Malapit na bumagsak. Yung nangako yung kapatiran ng 50,000, tayo siguro niyan, offering siguro niyon, tuwan-tuwa kami. Nung nalaman nung, alam niyo na yun, binanatan ako doon, hiniraan ako. Hindi nakarating ang 50,000, napunta sa kanila. Yung 50,000 bigay, hindi nakarating sa church, napunta sa kanila, samantala sila, ang dami na nilang pera. It's okay. You just cry to the Lord, bahala naman ang Pinoon. Ang Pinoon, bahala ka na mag-provide. Ang Diyos nag-provide, nabayaran natin. Kahit na nawalan 50,000, Jesus Christ is the greatest provider. Palapakan natin, malapayan noon. Amen? Higit pa yung natanggap natin, higit pa sa 50,000 na nawala. Kaya, ganyan ang gawain ng Malapino. Ganyan sa atin, pag nililingkod ka sa Malapino, kailangan lagi ka mapanalanginin. Kasi, pag may pagpapala ka, pwede agawin yan ng kaaway. Amen? Pwedeng gamitin ng sinuman. Sisiraan ka para mawala yung pagpapala, pero hindi mawawala ang Diyos. Di bali mawala, ang Diyos magpapalit. Palapakan natin Malapino. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Pero yung mga ninira, bandang huli, sila rin masisira. Ganun lang yan. Sabi ka natin mga pastor, di bali siraan ka, huwag ka lang maninira. Palapakan natin Malapino. Hallelujah! Praise the Lord! Di bali ka lang, sabi ng pastor, di bali siraan ka. May ninira sa'yo, magpuri ka lang. Isa naman, ikaw maninira. Anong piliin mo? Ikaw sisiraan, ikaw maninira. Doon ako sisiraan. Masama kasi manira. Kasi may mga tao naman walang pakialam sa konsensya yan. Di ba? Basta manin pag-usapan, they can destroy this reputation of others. Pero maraming ganon. Pero sa tunay na naglilingkod, di ba nisiraan ka? Sa Diyos ka lang, bahala ng Malapainon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, every tongue that shall rise against thee in judgment, you shall condemn. Bawat dila na gagalaw sa'yo, anong sinabi niya, yun ang mayayari sa kanya. Ganon yan. Kaya matakot kayo. At yung mga kapitbahay dyan, na mahilig magsusumbong, pati parking dyan, ayaw nyo may paparkingan dyan, bakit? Dito lang may halos lahat naman yan. Dahil araw-araw ko na dyan. Akita ko na, nakapark dyan sa kalsada. Tapat ng bahay nila, ginawang parking. Ito, minsan lang naman sa isang linggo, maraming nakaparking dyan. Pag initan mo pa, matakot ka sa Malapainon. Dahil ito hindi gawain ng tao, gawain ito ng ating Malapainon. Hallelujah! Praise the Lord! Every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. Bawat dila na magsasalita laban sa iyo, yung sinabi niya, yan ang mayayari sa kanya. Ganon dito sa tunay na gawain. Marami lang nagsalita sa atin. Saan na sila ngayon? Kaya ingat kayo ng mga mahilig magnira. Isang araw kayo masisira. Totoo yan. Maraming bisis na nangyari yan. Lalo na sa mga pastor. Di ba? Marami na salita. Kasi pag totoo kang Kristiyano, totoo kang lingkod ng Diyos, pangunan mo na pastor, the devil is not, doesn't stop to destroy you. Bawat pagkakataon gagawin niya para sirain ka. Ganon. Hindi naman sisirain yung mga, hindi naman totoo eh. Di ba? Ang sisirain niya yung totoo. Totoong nangangaral. Totoong sincero talaga. Hindi naglilingkod because of material things. We serve the Lord of heaven, ang ating langit, ang ating gusto, hindi mundo. Hallelujah! Praise the Lord! Kung mundo lang, material, ayaw ko dito kahit isang oras. Yan ang katotohanan. Yun ang totoo. I will not be here even 1 hour. Kung ang hinahanap ko material, hindi.
Well, pwede naman tayo magkamal din kahit wala tayo dito. Yan ang katotohanan. Pero bakit tinitiis natin? Because we love the Lord. Diyos ang naglagay sa atin. Diyos ang tumawag sa atin. Sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Ako ang pumili sa inyo. Hindi tayo pumili sa Diyos, yung pumili sa atin. Kaya yung mga kumakalaban sa atin, sila sinisira ng Diyos. Bakit? Hindi naman tayo may gusto eh. Hindi tayo kailangan ng presenta para maging isang mga ngaral. No. Through the prayer natin ng pastor, God has chosen us to preach the gospel. Kung saan-saan ka nakarating, wala lahat, walang pagkain, wala lahat, walang damit, wala lahat. Kung di ka tinawag, you cannot survive. Pero dahil tayo tinawag, nandito tayo, handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. May pagkain, wala. May material, wala. Tuloy ang ating pagpupuri, walang makahadlang. Hallelujah! Praise God! Yung mga hilaw na mga ngaral ko, no? Sa ibang mga churches, yan ang mga hiling manira sa totoong gawain. Pero ang totoong gawain ng Panginoon, kahit pasirain ang sirain mo yan, babalik sa iyo yung sinasabi mo. Bakit? Hindi naman tayo presenta para mangaral. Diyos ang tumawag sa atin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Ilang beses na ako umalis sa pagiging mangaral. Ilang beses na rin akong muntik mamatay. Oh, how many times? Sabi ko, ayaw ko na mangaral. Oh, alam yan. Marami na kalami. Ayaw ko na. Kasi puro hirap eh. Fasting, prayer, walang pagkain. Then, many will destroy you. Sisirain ka. Sabi ko, bakit? Di ba ako dito? Ayaw ko na. Pero, pilit akong pinapalo. Bakit? Diyos ay may gusto sa Panginoon natin, mga pastor. Sabi ng pastor, nanalangin kami sa Panginoon para may katuwang kami. Kaya nakarating kayo dito, hindi kayo. Diyos ang tumawag sa inyo. Hallelujah! Praise the Lord! Romans chapter 8, verse 32. Can you read? Roma 8:32. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. Ayan. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Actually, ito talagang topic natin. Pinadaanan na natin yung mga ginagamit ng kaaway dyan. Kahit magdala kayo ng kanyon dyan, hindi pwede tigilin yung gawain dito. Yan ang katotohanan. Sigurado yan. Kahit sinong dalhin nyo dito, you can stop. Why? Because our Lord Jesus Christ has sent us to go and preach the gospel, not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of spirit and the power, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Kahit bayaran ako 100,000 tuwing tatayo ako dito, ayaw ko. Oh, totoo yan. Every preach natin, di ba tikarapat dapat, bibigyan ako, babayaran ako 100,000, ayaw ko. Pero kahit walang bayad, gusto ko. Bakit? Diyos ang may gusto. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Yan ang aming prinsipyo dito. Yan ang principle. Wala talaga. Wala kami nahangad, kundi masunod lang ang kalooban ng ating Panginoon. If you are destroying us, someday, somehow, you will be destroyed. Ikaw ang masisira. Hindi naman agad-agad yan. Sige, ituloy mo lang. Hindi agad-agad yan. Isang araw, mapapaya ka at ikaw masisira. Dahil hindi kami nagpresenta para mangaral. Diyos ang nag-utos sa atin. Hallelujah! Praise God! Actually, this is our topic for today. You receive not because you ask not. Hindi ka tumatanggap kasi hindi ka humihingi.
Sino ang gusto makatanggap? Minamahal. Ayaw niyo? Gusto niyo makatanggap ng pagpapala? Aba, dapat mabilis ka dyan. Kung hindi ka pinagpala ng Malpinon, sa kangkungan tayo pupulutin. Dapat you have the passion to be blessed by our Lord Jesus Christ. May passion ka. You're so passionate as far as blessing as the Lord is concerned. Hindi para maging materialistic. Gusto pinagpala ka para maging pagpapala ka sa iba. Yan ang layunin. Hallelujah! Amen? Ako, kung di ako tinawag na full-time worker, pati gabi, gagawin kong araw. Totoo yan. Sanay ako sa trabaho. Sanay kami sa pagbabanat ng buto. Maliliit pa kami, laking hirap kami sa probinsya. Maliliit pa kami, nagtatrabaho na kami. Nagbabanat ka ng buto. I'm just about elementary. I'm just about 10 years old. Naghanap buhay na kami. Di na-transfer ka sa Manila. Lahat ng mga pagkitaan, alam ko lahat. Kung di tayo tinawag, we can make money as well. Sanay tayo. Kung di tayo tinawag, araw at gabi, magtatrabaho tayo para mabigyan natin magandang buhay natin pamilya. Yun ang sa mind ko. Pero dahil tayo tinawag, di bali lang simple ang buhay, basta nakasunod sa tawag ng ating Malapeno. Yan ang ating principles. Yan ang ating prinsipyo sa buhay. Wala tayong nahangad. Kung tayo binigyan ng Diyos, praise the Lord. Tayo binigyan ng kaunti, meron tayo kaunti pagpapala, maligaya na tayo, dahil matagal tayo nagtiis. Palagpagan natin, Malapeno. Hallelujah! Praise the Lord! Nung bagong mga worker kami nung araw, 1983, walang pagkain sa pastoral. I'm just repeating it time and time again to remind, to give reminders to those who persecute us. Pag inasahin kami ng Blind Mama Dear sa Lamay, matalong kami sa tuwa. Pag nakasahin kami sa Lamay. Totoo yan. Kasi sa pastoral house, araw-araw ng pagkain. Ilang taon. May blackboard yan doon. Habang nagpupuri kami, bago matas ang puri, ilalagay yung blackboard susulat, kasama sa Lamay. Pag nakita yung pangalan namin, grabe yung tuwa namin, ay salamat, kasama ko sa Lamay. Mayroong biskwit at kape doon dito, wala talaga sa pastoral. Yan ang buhay namin for how many years? Diba? Kaya napakabait Malapeno. Sabi natin mga pastor, tiis lang kayo mga workers. Ngayon, ilang taon na lang tayo dito, wala tayong pagpapala, wala lahat. Isang araw, pagpapalain din kayo ng ating Malapeno. And God is faithful. Hallelujah! Kahit hindi, kami dito lang kami naghanap ng mga ganyan. Hindi talaga. Kung nanalangin kami ng pagpapala o ano man dyan, para lang magamit sa gawain. Yun lang talaga. At napakabait Malapeno noon, talagang hindi na tayo nagugutom. Noong araw, lagi tayong gutom. Hallelujah! Praise the Lord! Ay, sabi ng pastor, sabi ng pastor, lagi ako nanalangin na pagpalain tayo para hindi na tayo nagpa-fasting noong araw. Hindi naman, tatanda na tayo, lagi tayo pa-fasting, hindi na tayo ng katawan. Sabi ng pastor, ngayon manalangin na malapastor, sabi na, I am praying for you, sa atin lahat, na pagpalain tayo. Dumating nga, hindi na tayo nagugutom ngayon. Palapakan natin, Malapeno. Hallelujah! Kung tayo may nagugutom, sinasadya na lang natin. Kasi nga, may mga krusada, tumatanggi tayo sa pagkain muna. Yun, sinasadya na. Noong araw, kahit di mo sinasadya, talagang wala kang kakainin. Fasting ka talaga. Kasi nga, wala ka naman kakainin. Kahit gusto mo kumain. Kaya, fasting ka na lang. Ang tawag dyan, forced fasting. Araw-araw kami, forced fasting. For how many years? Forced. Kahit ayaw mag-fasting, fasting ka talaga. Pero ngayon, fasting kami kung gusto lang namin kasi may krusada. Hallelujah! Praise the Lord! Orira Malapeno. You receive not because you ask not. Ano sabi dyan? Gusto mo ng pagpapala, ito kasi ang fashion ng mga tao sa mundo. Kahit Kristiyano,
Marami na hinang papala. Walang masama. Sabi naman ang Pinoon humingi ka at ikay bibigyan. Di ba? Kumato ka at ikay bubuksan. Humanap ka at ikay makasusumpong. Ayan, yan sinabi ang Malapino. Balikan natin ang Romans 8:32. Yung nga lang, may kalaban tayo na diablo, ginugulo ang mind natin. Bigyan tayo ng pag-alinlangan. Ganyan ang kaaway. Pero dito tayo sa Word of God. Ang panlaban sa kaaway, walang iba, salita ng Diyos. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hindi ba ibibigay ng Malapinon ng walang bayad ang lahat ng bagay? Hindi ba niya ibibigay? Yung kanyang anak binigay. Di ba? Ang manap sa Kristo bilang tao, binigay. Pinagkaloob sa atin. Hindi kaya tumbasan, ikaw, anak mo, kahit ilang bilyon na pera, hindi mo pagpapalit yan. Malapakan natin malapin. Amen? Tayo sa mundo. Kahit naghihirap ka, kahit ilang milyon, looking ka lang mayaman, akin lang anak mo, sa'yo lang milyon mo. Ako lang ako papayag. Kahit wala akong makain. Ayaw ko pumayag. Ito, anak binigay. Ibig sabihin, lahat kaya niya bigay. Anak na! Sinong kaya magbigay anak na magulang? Wala! Kahit sinong masamang magulang, hindi kaya magbigay ng anak yan. Yung matinong magulang, ha? Kahit naghihirap ka, kahit bayaran ka ilang milyon, hindi may pagpapalit ang anak mo. Tama ba, minamahal? Ganyan. Ganyan ang pinakita ng Diyos. Kaya ang anak na kaisa-isa binigay. Yun pa kaya mga bagay dito? Hindi niya kaya bigay? Kaya na bigay. Kulang ka lang sa paghingi. Kulang tayo sa pag-ask. Nagkukulang tayo sa paghingi. Hallelujah! Praise the Lord! 33. Tagalog. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang magsasakdal? 8:33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Sino ang pwede humatol sa mga hinirang? Hinirang ba tayo? Hinirang ka ba, inamahal? Hinirang ka! Para tayo hinirang ng Diyos. Nobody can condemn you. Malapakan natin, malapay na ulit, Nobody can condemn you. Wala pa ako nakitang kapatiran harapan ng husgado na natalo. Wala pa. Yung Christian na numalakad ng matuwid, nagsisikap paglingkod, hindi ka matatalo kay San Husgado, kay San Korte, dahil ipagtatanggol ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang sinabi ng Panginoon. Walang pwede makatalo sa iyo. Kaya kung mayroon kang pinaglalaban, paglingkod ka ng totoo, mapapahiya lahat ang magsasakdal sa iyo. Bakit? Ang Diyos ang kasama mo. If God be with you, who can be against you? Sino laban sa iyo pag ang Diyos sumay sa iyo? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. We are justified. If you believe our Lord Jesus Christ, you are justified. Ang tingin sa iyo ng Diyos, ganap. 34. Sino ang hatol? Ayan. Sino ang hatol? Si Kristo Jesus na namatay, o yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang mamamagitan dahil sa atin. O sino rin pwede humatol? Ang Kristo na namatay para sa atin, yun ang mamagitan. Siya magtatanggol. Amen? Yung namatay sa iyo para sa atin, yun ang magtatanggol. If you're a believer of the gospel of our Lord Jesus Christ, nobody can condemn you. Nobody can judge you because you are a child of God. Anak ka ng Diyos, hindi ka pwede apak-apakan ng sino man sa mundo. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Kung inapak-apakan ka ng mga masamang tao, that is your fault. Pumapayag ka. Pero pag hindi ka mapapayag, nobody can put you down because Jesus Christ is in you. Ayaw ng mga Pino na palamya ka. Pag Kristyano ka, know your right. Ipaglaban mo karapatan mo, hindi yan masama. Basta nasa tama ka, tumayo ka. Bakit?
ang Diyos ay kasama natin. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So may kapatiran na nakakita ng pangitain. Nakita niya yung nakasakay sa LRT. LRT ba? MRT. O dalawa yan. May MRT, Metro Rail Transit, then yung LRT, Light Rail Transit. Yung mga tren dyan sa NCR. Kita niya, nagbabagsakan lahat. Lumulubog yung mga daanan ng lumulubog yung mga tren na yan, pati yung mga rail, mga daanan nila. Lumulubog, puro tubig. Lindol pala. So, totoo pala sinasabi ng mga volcanologists, meron daw the big one na darating. Nasa Biblia nakasulat yan. And nobody can hinder the Word of God. Bawat sinabi ng Biblia, magaganap at magaganap. Langit at lupa ililipas, ngunit ang salita ng Diyos, mananatili magpakailan pa man. Nasa Pampanga kami nung araw, 2009. Maraming kapatiran nag-testify. Kita niya, puro patay, puro dugo. Mga taon, dami na mamatay. Iba din naniwala. Sabi naman namin, warning yan, darating yan. Pwedeng dumating, pwedeng hindi. Kasi ganun ang pangitain eh. Ganun ang pangitain. Iba din naniwala sa pangitain. Panahon ni Noe, naniwala kay Noe na may darating na dilubyo, hindi naniwala, nalunod kasama. Di ba? Kayo pinagpala tayo kasi naniniwala tayo sa mga revelation, kapahayagan ng Diyos. Kita niya, yung mga dugo, ang dami. Ay, sabi niya, kuya, ibig sabihin, sabi ko, maraming mamamatay. O nangyari nga, pagpunta namin sa Negros, dumating yung, kailan ba yung maraming tsunami, iba't yung mga bansa? Dami, pati sa atin, napiktuhan. Ay, yung sa Leyte. Sa Leyte na bumaha. Yung ilang libo na matay, yun pala ibig sabihin. Nasa Negros kami noon. Yung Yolanda. Nakita na ng kapatiran, sabi niya, lalaki ng alon. Tapos daming dugo, kita niya. Sabi ko, may darating na disaster. O ilang taon bago nangyari? Siguro mga 3 o 5 years. Hindi ba niniwala? Pero nangyari. Totoo ang Biblia. Pag ang Diyos nangusap, magaganap at magaganap. Ibig sabihin ng Panginoon, you prepare. Maganda ka. Magpasalamat tayo pag may mga kapahayagan. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Yung mga undelivered, ibig sabihin, mahal ka. Magbago ka na. Magsisi ka na. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Lahat ng tao, pinalahan, hari, presidente, mayor, governor, lahat yan. Pinalahanan ka. Kung kurap ka, magbago ka na! Hallelujah! Praise the Lord! Dahil walang kurap na makapasok sa langit. Lahat ka na kayamanan, napunta sa'yo dito. You are the king. You are the leader of the nations. Then you are just to be thrown into hell. Itatapon kayo sa impyerno. Ay kamangmangan yan. Di bali na simple lang ang buhay mo. Basta sigurado ka sa buhay na wala hanggaan. Yan ang wise. Ang tao dito nagagawan sa posisyon sa mundo. Wala naman. Maganda nga kung ang napunta sa mga leader natin, mga Christian talaga. Kasi mga Christian, hindi nakakaupo. Bakit? Hinahadangan ng kaaway. Bakit? Alam ng kaaway na pag ang Christian na namuno, magbabago ang mga tao. Ayaw ng diablo yan. Gusto ng tao maging masama para kasama niya. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng Biblia. When the wicked is in authority, pakihanap yan. The people mourn. When the righteous is in authority, the people rejoice. Diba? Kung ang masama daw ay namumuno sa isang bansa, ang mga tao ay nalulungkot. The people mourn.
But when the righteous bear rule, the people rejoice. Pakibasa. Proverbs. Yung maganda nga talaga kung namumuno, Christian. Yung totoong Christian, ha? Maraming namumuno, Kristanuhan lang, eh. Di ba? Yung totoong Christian talaga, na may Kristo talaga. Ang layunin talaga, pag-ibig sa Diyos sa kapwa. Marami na Kristanuhan lang, pag-eleksyon. Pag wala eleksyon, hindi na Kristiyano. Ay, hindi, talaga. Malaking problema yon. Pero sa atin, alam katotohanan, Diyos ang malaga sa atin. Maglingkod sa Diyos sa kapwa. Yun lang sa atin. Wala na iba. Pakibasa. Kawikaan 29:2. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Amen. 29. 29. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Basahin natin sandali sa English, ha? Mahal. Proverbs 29, verse 2. When the righteous are in authority, tinamang Tagalog, mali-mali talang Tagalog na yan, eh. When the righteous are in authority, the people rejoice. Kung matuwid daw ay namumuno ng authority, namumuno sa isang bansa, yun ang meaning. Ito ang pagkang matuwid ay dumadami. Ang linaw dito. When the righteous are in authority, nasa pamumuno ang isang matuwid, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Ngunit pagliko ang namumuno, nalulungkot ang mga tao. Bakit? Korap, eh. Di ba? Nagugutom yung mga tao. Pero pag ang matuwid na mamuno, lahat pinagpapala. Palakpakan natin, malapay na. Hallelujah! Kaya pinalangin natin, sana dumating ang araw na maglagay ang Diyos ng mga namumuno na talagang binago ng ating malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! We're not against the government. We respect the government. Hindi natin sila masisi kung may mga problema ang isang bansa. Bakit? Yung iba walang takot sa Diyos. Panalangin natin na sana sila makakilala hindi sa reliyon, kundi sa ebanghelyo ng ating malapay noon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Pag ang namumuno sa isang bansa, talagang may takot sa Diyos na totoong takot, ha? Totoong Kristiyano. Hindi talaga Kristiyano sa reliyon. Kristiyano talaga sa ebanghelyo. Magagalak ang tao. Bakit? Uunlad at magiging maligaya. Wala na maghihirap. Palapakan natin, malapay na. Amen? Pero parang imposible yan mangyari. Imposible. Dahil the world is under the control of Satan. Sabi ng Biblia, Satan is the God of this world. He controls everything in this world. Siyang bumubulong sa mga namumuno. Ang namumuno, babait yan, eh. Yung nga lang, may demonyo na nagdadaya, kaya nagiging masama. Okay, we pray for them. Sa Biblia, ipanalangin nyo ang mga leader. Amen? Ayan ang trabaho natin, ipanalangin natin. Ito mo sa South Korea, ang presidente doon, born again. Ang self-defense secretary, born again din, South Korea. Grabe ang South Korea. Napakayaman na bansa. Napaka-unlad. Purihin lang ating mga Panginoon. Napaka-unlad. South Korea. Mayroon nagpakasal sa akin noong araw. Pilipina. Nasa Korea, South Korea nasa na ngayon. Tumawag sa akin. Nagpasalamat kasi tinulungan ko, eh. Di sa makakarating, tinulungan ko. Sabi ko, itong gagawin mo, itong mga papel, ito. Hanggang DFA, tinulungan ko. Tumawag sa akin na sa Korea, Kuya, ang ganda pala na South Korea. Dito, nakaupo lang ako. Taga-ganon lang ako, nag-travel sa isang cellphone company. Taga-dikit lang ako, sabi niya. Magkano ang isang buwan ko? 80,000. 80,000 pesos, isang buwan. Nakaupo lang siya. Yung ginagawa, nagdikit ng dikit lang. Oh, dikit. Oh. Pag may overtime, umabot ang sweldo, 130,000. O, tignan mo, unbeliever yun. Sabi ko, bakit? Yun lang ba? Yun lang ba sasabihin mo?
naintindihan, bigla akong pinadalhan. Alam mo, naintindihan siguro. May ano ba sasabihin mo? Nakikita mo? Naintindihan siguro. O sige, padalang kita ng 50 mil. Muli natin. Palapakan natin. Napakabait na malapit doon. Kaya pag-pray natin. Pero kung hindi mamangyari yan, wala. Ang tunay na kaharian talaga, when the Lord Jesus Christ reigns in the earth during the millennial kingdom. After the rapture, after the tribulation, babalik malapit noon, maghari sa lupa 1,000 taon. Yan ang totoong reign. Wala ng corruption, wala ng away, walang patayan. Puro mga binago lahat. Yan. Yan mangyayari na naman yan after the rapture. So the rapture will take place anytime now. Sabi ng Biblia. Basahin natin. Huling talata na, wala nating time. Matthew 24, verse 15. Mateo 24:15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na salita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Amen. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa magitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Unawain daw. Kasi pag hindi natin unawa yan, hindi natin alam, mararapture na pala. Wala tayong alam-alam. Yan eh. Basahin natin lahat yan. Pag di natin unawa yan, yung sinabi ni Propeta Daniel na mangyayari sa huling araw, di natin alam, mararapture na pala. Kaya iba, walang alam-alam. Kaya iba, maiwan. Hindi mo alam eh. Hindi ka prepared eh. Oh. Kaya nga, pag nakakita ninyo ang kasuklang-suklang na paninira na sinilita na magitan ng Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain na bumabasa. Ano ba nangyari kay Propeta Daniel during the Old Testament? During the time of Prophet Daniel, si Antiochus Epiphanes, isang emperor ng Rome, pumasok sa templo sa Israel at naghain ng baboy. Pinabuhos ang dugo doon sa templo. Karumal-dumal yun. Bawal yun. Antiochus Epiphanes defiled the holy temple of God at that time. Kaya yung sinabi na magitan ng Propeta Daniel. Unawain daw mabasa. So, in our time, may mayari din yun. I-defile din yung templo ng Diyos. Pag nangyari na, yan, tapos na yan. Then, before the rapture, mangyayari uli yan. I-defile yung temple. Dati kasi, literal na temple, yung building. In our time, mga tao ang i-defile. Wala pa. Yung mga tao ang sisirain. Hallelujah! Praise the Lord! 6:10, ako lang babasa. Kung magkangayoy, magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea. Pag nangyari na raw yan yung the devil or Satan is defiling the temple of God. In our time, yung temple na panahon ni Daniel, literal. In our time, spiritual temple. Kung magkagayoy, pag nangyari na yan, sinisira na yung templo ng Diyos, dinidefile, magsitakas na raw ang mga sa mga bundok ang nasa Judea. Ang mga sa syudad, run to the mountain. 17. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang magsilabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. So, urgent talaga. Yung nasa bubungan, huwag ka na bumaba. Ibig sabihin, mangyayari daw yan. Once the temple is being defiled, the coming of Lord Jesus Christ will appear immediately. 18. Ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. 19. Datapwat sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpasuso sa mga araw na yaon. Nagdadalang tao kasi, mabigatan siyan, nagpasuso, hindi ka makakatakbo. Di ba? 20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa sabat ba. 21. Sapagkat yung magkagayoy,
magkakaroon ng malaking kapighatian. Sa English, For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Great tribulation. Pag sinabing great tribulation, hindi pa nangyayari na kahirapan. 7 years yan. Ang pinakamatindi na nung 3 taon at kalahati. Pag dumating 3 taon kalahati, hindi ka na makabili if you have done the mark of the beast. You cannot buy or sell anymore. Singapore, bago lang. Mandatory na sa Singapore. If you have not this injection, you cannot travel anymore. Sa Pilipinas, nakarili na po ang cashless society. May katumawag lang sa akin isang araw lang. Kuya, nasan sa Davao sila? Kapatira natin. Paano pag cashless society? Paano yun? Paano magbibigay ng tax on offering? Kasi cashless lang ay. Paano pa rin tax on offering? Sabi ko, ikaw naman. Bago mangyari na, wala na tayo dito, kaya wala nang bibigay. Para pangalatan, wala pa. Hallelujah, masalamat. Bago mangyari yan, wala nang bibigay. Kasi wala naman tao na dito. Wala nang Christian dito. Ni-rapture na tayo. Kaya wala nang giving of tithes and offering. Kaya ngayon, hanggang di ba na-rapture, magbigay ka na mabigay. Kasi ba nag-rapture, maiiwan mo lang yan. Para pangalatan, malapay. Amen? Hindi magkamali ba ng sulatan? Hindi magkakamali. Magkamali ang tao. Pero ang Word of God, hindi magkakamali. Pag nandyan na raw yung kasuklang-suklang na paninira, then the greatest tribulation will follow immediately. Greatest tribulation. Maghahari na Antichrist. Kaya, tumakbo raw sa bundok eh. Tumakbo. Why? You cannot buy in the city. You cannot survive in the city. Buti sa bundok, pwede ka doon magnguha ng punong kahoy, bunga, para may makain ka. Pwede ka magtalim-talim. Pero sa syudad, wala. Hindi ka mabubuhay. Kaya pag nangyari na raw yan, go up to the mountain. That is a literal mountain na tinutukoy. Sa Biblia, mayroon ding spiritual mountain. Pag nandyan na yung paninira, kasuklang-suklam. Kung basahin masulatan na pakahabang pag-aaral, alam nyo naman yan, pag sinabing paninira, sisirain ang DNA ng tao, papalitan ng DNA of Satan. Yan ang ammunition of desolation of our time. The DNA of man, whether you are Christian or not, sisirain through injection. That is the mark of the beast. Many don't believe that. Hindi niwalang iba. Huwag kayo matakot pagkapatiran ka. Pinapatawad ka ng ating malapenon. Palapakan natin malapenon. Kawawa yung mga unbeliever. Alawa. Hindi ka niwala sa gospel, hindi ka mapapatawad. Pero mga kapatiran, because natukso lamang, it's okay. You have a chance. Ngayon, alam na natin. Yan na yan. Yan ang katabi dyan. Kasuklam sa paninira. He will destroy. Kung pag-aralan mo lahat yan, history, Bible, science, pag-aralan mo lahat, what have been injected is to destroy human, to destroy the DNA. Pag nasira ang DNA natin, that is the blueprint of God. Yung DNA natin, yan ang patunay na we are created in the image of God. Ang injection, the purpose is to alter the DNA para palitan yung DNA. Ang tawag dyan, image of the beast. Mahabang pag-aaral, pero yan ang katotohanan. Yan sinasabi Biblia. Pag nandyan na raw yan, the greatest tribulation will follow. Anytime now, the rapture will take place. Then, cashless society, hindi naman kailangan magbigay. Sa kapatiran, huwag na kayo magbigay kasi wala ka naman sa gawain na. Wala natin sa gawain pag nangyari ng cashless society. Nakaready lahat sa Pilipinas, sa buong mundo. Cashless society. No more cash na gamitin. Nandiyan na ba? Nandiyan na lahat. Kaunting panahon na lang yan. Pero bago maluwala yan, lalagitin na tayo ng ating malapenon. Palapakan natin. Yan sabi.
Sapagkat yung makagayoy, magkaroon ng malaking kabagtian ng gayoy, di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mayayari kailanman. Kahirapan hindi pa nangyayari. Ngayon pa lang. Because ang Diablo, walang awa yan. He will destroy human. Sisirain na lahat para mapunta sa kanyang karian. Pero mga pinili katulad ninyo, minsan nagkamali ka, pero pag nagsisi ka, you are forgiven. Ganun ang Diyos na bait. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka husgahan, bibigyan ka ng pagkakataon. Kaya nandito na tayo sa totoong gawain, mahalin natin ang ating paglilingkod. Huwag natin pagpalit sa mga bagay-bagay dito. Pinagpala ka, maganda yan! Pero ingat tayo, sundin natin palagi ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung may kailangan tayo, you ask the Lord. Hindi ka pahindian, basta nagpupumilit ka. Basta nagpumilit ka, anak ka ng Diyos, nandito ka sa katotohanan. Hindi ka hindian. Walang, matyaga ka lang. Matyaga. Ating mga pastor, dekada ang binilang bago natin maraming pagpapala. Sa atin, kahit walang pagpapala. Kung ito walang pagpapala, it's okay. Makakain lang. Okay na. Pero ang Diyos napakabait. Binibigyan tayo ng mga bagay-bagay na kailangan natin habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Habang tayo maawit, wala naman na pero. Dapat yung notebook na blo, pakisoya. Habang ito tayo mga itumahan natin mga pinamahal na bisita, mga baguhan. Thank you. Hindi ba yung Heart of a Servant, Tagalog? Heart of a Servant, habang inawit natin awitin ito, minamahal. Hallelujah. Ating mga bisita, please come forward. Wala tayong bisita, mga kapatiran. Puri natin malapit noon. Magsisipo tayo. Ang pagbabalik malapit noon, akala sa Biblia, akala ng mga tao, hindi mangyayari. Hindi pa. No. Hindi yan sa nakikita. Sapat na ang Word of God. Magpapalala at saka nangyayari. Yeah, let us be ready all the time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa'yo ako umaasa. Isisisi tayo na mahal. Sa ating mga ugulang. Tunay ka karamdaman mahal. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo sa pagtutulong. Ang buhay ko'y tanging ikaw naman. At habang buhay ka, pag-ibig ko man.
sa Iyo. Nawa sa tibay ng Jesus. Hallelujah. Ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Isang langit at
Purihin natin, manapin. Magpuri tayo lahat, minamahal. Mataas na magpupuri, bigay natin. Sa ating manapin, Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon mga bisita, kung wala, tayo manalangin sa iyong mapangailangan na mahal. Kagalakan ng ating mahal na Pinoon, nagagaling kayo. Magpumilit po kayo, sabi naman ng sulatan. Gusto mong kagalingan, pagpapala, pati pagpasok sa kanilang langit, pilitan, minamahal. Ipilitin natin maglingkod kahit nasasaktan tayo. Hallelujah. Ating mahal na magulang sa Malpinon, pinakita ng halimbawa sa atin. Pati buhay, inilaan. Para namang Ebanghelyo, malayang makarating sa mga tao. Ganyan ang tunay na lingkod ng Diyos. Willing to die for the sake of the gospel. Para marating ang salita ng Diyos na may kapangyarihan, willing to sacrifice and die. Ganyan ang pinakita sa atin. Bakit? Pag nawalan buhay natin dito, diretso na tayo sa buhay na walang hanggan. Ay walang kalugi-lugi. Ang totoong mga anak ng Diyos katulad natin, hindi ka lugi. Di bali na may mga problema dito. Sigurado ka na sa buhay na walang hanggan. Pero malapit na magkabait. Pag nagpupumilit ka, nagsusumamo ka, may mga kailangan mo dito, mga problema mo, lulutasin pa rin niya. Gusto mo pagpapala, basta nagpupumilit ka, nagsumamo ka araw at gabi, ibibigay pa rin niya sa'yo. Ganyan! Hallelujah! Lahat ng mga may sakit, ilagay yung mga kamay sa ulo, minamahal. So nang dalangin ay tinagalang man na pastor. Physically din natin kasama man na pastor. Kaya yung mga panalangin noong araw, epektibo pa rin hanggang ngayon. Hallelujah! 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 Isa nang dalangin ng man of God. Lahat na may sakit, gagaling kayo sa oras na ito. Hallelujah. Lagay pato yung kamay sa ulo. Anong klaseng sakit banggitin ninyo na may pagsusumikap? Kahirapan, hindi ka looban ng Diyos, naghihirap ka. Gusto ng Malapinon, magaan ang buhay mo. Kahit hindi ka milyonaryo, gusto ng Diyos, magaan ang buhay mo. Ganyan ang kalooban niya. Dakilang Ama, sa unang dalangin ng aming galang na pastor, pag may sakit aming kapatiran, leukemia, TB, diabetes, stroke, kahirapan, palayain mo sila. Solve the problems. Hallelujah, in the name of Jesus. Kailang mga pledges, mga vows sa'yo, Malapinon, pagkaloob mo na matalyon. Hallelujah. Ang kanilang mga pagsumikap, makatulong sa gawain. Granted, O Lord, in the name of Jesus! At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, stroke. Demonyo ng karamdaman, mga kahirapan, mga problema. Nutusan ka namin. I command you in Jesus' name. He's out! He's out! For the children of God, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, in Jesus' name. Problem be solved in the name of Jesus. Problem be solved in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Itaas ating kamay. Sunod tayo ng malakas bilang pasalamat na tayo pinagpala. Sunod tayo ng malakas na 10 pesos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you naman. Makabalik mo na kayo mga puan. Pagpapala, mayroon po sa inyo lahat. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering para sa ating lupa. Nag-iipon po tayo para sa ating lupa, minamahal. Kung tayo po nakikipagkaisa, minamahal, isang araw, biglang ibubuhos yan. Magugulat na lang tayo, kompleto na ang ating pangbayad sa lupa na ating paglilipatan. Amen? Loobin, hindi pa mag-rapture, magpagpatayo tayo ng lupa. Pero sabi ng Biblia, tuloy lang tayo ng tuloy. Mag-rapture, hindi basta tayo tuloy ng tuloy sa paggawa. Bahala, mag-rapture, walang problema. Amen ba? Minamahal?
Pero habang hinintay natin, gawin naman natin mga dapat natin gawin. Amen ba? Yan ang sinasabi ng masulatan. So nag-ipon tayo ng pambili ng lupa. Kung tayo makipagkaisa isang araw, bigla na lang yan. Yan, ganun sikrito. Kaya, huwag po tayo mapagod sa paggawa na mabuti. Beloved, Brother Romy Villamor, sa ating panalangin, sa ating special offering for lot. Marami na po tayo nakitang lupa, namimili na lang po tayo. May mga nakita na tayo. So anytime yan, bigla lang yan, mababayaran na natin yan. Naniwala ba kayo naman? Bigla lang yan, mababayaran natin. Amen? In Jesus' name, nataniwala tayo sa gabay. Mangyayari yan anytime now. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. God bless you po, beloved ordained preacher, Freddy Asis. Tayo po ay manalangin sa ating special offering. Opo, di kailang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mamanal. Pagpalain mo po ang aming special offering sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildis Almeida. At sa magbibigay, mahal Panginoon, pagpalain mo po sila, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. More than I can hope or dream of, you have God bless you, amin na mahal. Pagpalain po kayo ng lubusan, ating malapit Jesus. Yung mga may mga hinihiling sa malapit noon, magsumama po kayo. Magugol kayo ng oras sa pagsumama mo, minamahal. Kasi nahadlangan ng kaaway yung inyong mga hinihiling sa malapit noon. Hinaharangan ng kaaway. Oh. Gusto niya, hindi makarating sa inyong pagpapala. Nasa Biblia. Pero pag lumalaban ka, lagi ka na sumamo, minamahal, darating po yan sa inyo. Amen ba, minamahal? Pwede natin malapit noon.
At tuloy-tuloy ang ating pagsamba dito every Sunday, Wednesday, and Friday. May gawain din po tayo ngayon sa San Ildefonso. Mahal. Then, this coming Saturday yata, anniversary sa ano? Next Saturday. Next Saturday, anniversary po sa gawain natin sa Kaingin. Sa Sa Rafael, beloved Sister Janet, God bless you so much sa pag malasakit nila sa gawain natin doon. Love Sister Janet, God bless you more. Sana mga kahilingan nyo ibigay na Malapenoon sa inyo. Puri natin Malapenoon. So next Saturday, church anniversary po natin. First church anniversary is doon sa Kaingin, San Rafael, Bulacan. Anong oras ba ang umpisa? 3 o'clock. So hapon, na mahal. So mag-ano po kami doon, magsasounding kami doon. Kami, ibang mga kapatiran na walang ginagawa, mag-update lang po kayo dito kasi magsasounding po tayo doon. Mag-invite tayo ng mga kababayan natin doon sa Kaingin, Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan. Sa sunod pa na Sabado. Sabado din, anong date yun? June. May 31. May 31 po yun, 3 p.m. Minamahal. Tayo naniniwala na maraming ililigtas Malapino at maraming himala ipapakita doon. Amen ba? Sa mga tao na kailangan pa makarinig. In fact, nakarinig na ng gospel. Buong Pilipinas, tagtad na talaga ng gospel. Mga krusada nung araw pa natin mga pastor. Yung baga sa konting follow-up na lang natin yan. Yung mga pinili talagang tatalima yon. Kaya huwag tayong malungkot kung minsan kaunti lang yung naliligtas kasi matagal na ng krusada, mga pastor. Yung mga pinili talaga, nakarating na. Amen ba? Naman? Ilan na lang siguro yung natitira pa. Kaya nga ng church anniversary natin, may nag-usig sa atin. Bakit daw ilang na nabautismo ng church anniversary natin? Hindi natin nag-krusada eh. Ayaw ko pa nga. Sabi ko, i-postpone lang church anniversary, 31st church anniversary dito. Pinapapostpone ko po yun na mahal. Sabi ko, kasi magpapasting muna tayo kung anniversary crusade ba? Ang mga kapatiran talagang gigil na mag-church anniversary. O sige, church anniversary lang, pero hindi krusada yan. Hindi tayo kaunting announcement lang dyan. Actually, yung sa Baliwag, mga tao dito tad na ng krusada. Halos wala nang naniniwala. Yung mga pinili dito, nandito na. Kaya karamihan, mga barangay crusade natin, doon na sa malalayo. Bakit? Dito, tad na dito. Amen ba naman? Halos na mga gawain natin, mga churches natin, mga kapatiran, doon sa malalayo nang gagaling. Nasa Biblia kasi yan eh. Yung mga gawain naman pa noon, yung mga nandun sa lugar, hindi naniniwala. Katulad ng kapitbahay natin dyan, sa tapat, hindi naniniwala yan. Hanggang sana wala sa mundo, ayaw maniwala. Grabe na himala. Karamihan kasi, doon sa malalayo lang gagaling. Nasa Biblia nakasulat yan. Kaya mga barangay crusade natin, Loben, sa malalayong lugar. Meron na nakaready na po tayo ng mga Loben Barangay Crusade. Bukawi, Bulacan, nakaready po yan. Minamahal. So naghintay lang tayo ng budget natin. Pwede natin malapilo. So, tuloy-tuloy lang gawin natin. May gawin tayo ngayon sa San Ildefonso, Bulacan. Kasabay po tayo. Every Sunday, Wednesday, and Friday. God bless you so much, mahal. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Ryan Canteros, tumayo na po tayo, mahal, sa ating closing prayer. Amen. God bless po sa beloved Ordained Preacher, Kuya Fred. Praise God. Mapagpala namin ang mga Diyos na mapangin sa lahat, aming pinakmamahal na Panginoon. Minsan na po, Diyos, narito kami. Lubos at labis na pupurin ng papasalamat, mahal na Panginoon, sa naging matagumpay ang iyong banal na gawain. Sa dakong ito, mahal na maraming salamat sa iyong paggalangis sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula sa pag-MC hanggang sa mga papuring awitin, mahal na Panginoon, sa mga joyful solemn song, mahal na Panginoon, bagay sa nagpapahayag ng mga buhay na patutuo at pasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa mga papuring awit ng mga beloved choir, mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Bagay sa mga nagtatapat sa pagbibigay, maraming salamat po, mahal na Panginoon. At higit po namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, ang iyong banal na mensahe na dinala ng iyong mga ngaral sa mga oras ito, mahal na Panginoon, yung nagsilbing kalakasan at pagkain ng aming spiritual. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah. Minsan po, mahal na Panginoon, dalangin ko po kung paano mo kami pinag-ingatan na makarating dito ng mawalhati. Sa lugar na ito, ganoon din po sa pansamantalang pag-iwahiwalay. Ingatan mo po ang bawat sa amin, taglay kalakasan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ito po ang aking samot panalangin.
sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo lamang ang pinakamamahal na Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you. We love you so much. There is Jesus loves you more.